Ayan po at magandang pagbati po sa inyo. At siyempre, kagaya po nung lagi kong sinasabi rito, ay hayaan niyo po munang ipahatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na mga subscriber ko, ganun din po sa aking mga followers at mga viewers. Ayan po. At salamat na rin po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito po sa walang kakwenta-kwentang channel natin. Ayan. At ngayon naman po ay ipapakilala ko po sa inyo at ngayon po ay makikilala ninyo yung tao na nagbayad ng tig 10 milyong piso sa dalawang nag-interview sa kanila para lang po ipakita at ipagyabang yung naging katas ng DPWH. Ayan. Konting relax lang tayo. At inaasahan ko po na wala pong ma-high blood sa inyo. At dito po sa nag-interview na nagpabayad ng 10 milyon, dito kay Julius at saka dito kay Corina, ay condolence na rin po sa inyo. Yan po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit binabati ko ng mga condolences itong mga ungas na mga taong ito dahil para sa akin, ang turing ko na po sa mga taong ito ay mga patay na. Kaya nga po, condolences ang gusto kong ipahatid dito sa nagpatawag at nagbayad ng 10 milyong piso para lang interviewin, para lang ipakita ang kayabangan, para lang ipakita na ito ay katas ng DPWH. Ayan. At ito pong mga taong ito ay wala pong kanito. Mas masahol pa po ito sa mga manok na hampas lupa at patay gutom itong mga taong ito. Pero ngayon, bilyonaryo dahil lamang sa pakikipagsabwatan dito kay Saldico at dito na rin sa DPWH. Sana nga po ay walang ma-high blood sa inyo. Grabe, kayo na ang humusga pag nakita ninyo ito. Sandali lang, konting relax. Muli po ang aking pagbati dito sa nag-interview na si Julius at saka Corina, at doon sa nagbayad ng tig 10 milyong piso dito sa nag-interview ito. Ang bati ko po sa inyo ay condolence po sa inyong lahat. At sana nga po ay itong mga ganitong klaseng tao ay madalas ko naman po sinasabi sa inyo na mga matay na lang kayong lahat. Wala pong masama ang pagpapayaman. Tandaan po ninyo ha, hindi po masama ang magpayaman. Pero sana lamang po doble-dobling sana. Kung nagpayaman kayo, sana walang napoperwisyong tao. Kung kayo po ay nagpayaman na hindi naman sinasaper ng mga tao ngayon, yung pagpapayaman ninyo, wala pong masama doon. At wala pong masama kung mayroong kayong 40 plus na mga imported na mga sasakyan na pagkamamahal, wala pong masama doon. Ang masama po dito, habang nagpapayaman kayo, ganon nyo naman pinapahirapan itong mga kababayan natin. Isipin nyo na lang,
yung makikipagsabwatan kayo dito sa DPWH, na sabihin nyo yung project ay completed na kung saan pala ay guni-guni or multo na proyekto. So, napakaliwanag po. Yung panluloko ninyo sa taong bayan, napakaliwanag po na yung pira na yan na pinagpayaman ninyo, galing po yan sa taxpayers money yan. Na kung saan po, nagkakanda kuba na ang mga Pilipino para magbayad ng tax, lalo na ako. Tapos kayo, nagpapasasa dahil lamang sa inyong mga kayabangan. Grabe, aywan ko kung malulunok pa ninyo itong maipapakita ko sa inyo. Anyway, putol-putulin lang po natin dito dahil baka po i-copyright tayo or i-strike tayo. Ipuputol-putulin po natin, para lang po, kasi sa totoo lang po, ayaw ko po sana magputol-putol. Hindi po kagaya ng iba dyan, hindi mo na maintindihan, konting play, putol, gusto ko po sana dire-diretso para maintindihan ninyo. Pero since na binati ko po itong mga putang mga na ito ng condolence, ay baka po i-strike ako. Dahil gamit ko po yung video nila. So dito na po makikita. Grabe. Ang sa kagustuhang magyabang at kagustuhang makilala sila dyan sa Pasig para sa kanilang kandidatura, nagbayad pa ng 10 milyon para lang magpa-interview kay Julius at kay Corina. Sige po, ito na po, ipapakita na po natin. At grabe ito, ha? Ano karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40. Oh, 40 plus. Anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na. Hindi na lang. Sa dami. Pinapagamit namin sa mga bata sa Yung hatid sa school yung mga bata. Yan po lahat. Ito kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Oo, 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black. Sabi ko po, konting pasyensya po, puputol-putulin po natin yan. Yan po lahat yung mga pinapakita na 40 plus na mga American car, mga imported po lahat yan, may Rolls Royce. Yang Rolls Royce po na yan ay gamit po yan ni President Trump. At yung Sprinter po nila na artista van, yan po yung gamit din ni President Vladimir Putin. Ituloy lang po ninyo yung panonood at konting timpi lang po sa sarili, baka ma-high blood kayo. Dahil unang-una po, ito po, maliwanag po ito, nakatas ng DPWH. Yan po yung sinasabi ko, wala po sanang masama. Dito sa lumalangoy sa mga naggagandahang sasakyan, ang masama po rito, habang lumalangoy sila sa naggagandahang sasakyan, lumalangoy naman yung mga kababayan natin sa baha dahil sa mga pandaraya nitong mga animal na mga kontraktor na ito. Tuloy!
and white. Ah. And then, eto, nakita ko to, sinerch ko talaga sa ano to, walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, na-search ko, Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, Sa'yo. dito na yan, local ko na nabili yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng Wow. suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TR. Pansinin po ninyo ha, parang proud yung pagyayabang nila, pagdidisplay nila ng mga sakyan nila na puro mga imported. Proud na proud, pansinin ninyo. At talagang excited pa sila na pinapakita. Yan na po yung sinasabi ko, 10 milyon po ang binayad nila dyan kay Julius na yan. Pero meron pa rin pong interview si Corina, 10 milyon din po ang ibinayad. Saan ko nalaman yan? Yung 10 milyon. Ito pong source natin ay talagang hindi ba matatawaran ito. Totoo po ito, hindi gumagawa ng fake news. Yan po si Mayor Vic Soto. Diyan po galing ang source natin sa 10 milyon ang ibinayad kay Julius Babaw at dito kay Corina. Tuloy. Pro. So, more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end version. And then, ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace. F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Ang mga unang sasakyan namin to. Ano pinakalagi niya nagagamit ng sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Rolls Royce. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin. Ito yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, yan, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Oo, ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Proud na proud. No? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Yan. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, so ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. And of course yung LC2. Land Cruiser. Maluma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati Yan. kang artista. Hindi. Muntik na maging Oh, artista. yes. Ito yun. So, oo,
yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin nung white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Oo. Unang-unang Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganito X7, din eh. X7. Hindi naman natuwa lang. Mas mahaba siya kasi Malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Oo, talagang showbiz na showbiz. Artista ba na Kasi naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas yung mga sasakyan niyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga lalaki eh, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan, kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na. Lahat po yung mga nakagarahe dyan, kanila po, 40 plus nga daw po yan. At yan po, yung local lang na nabanggit yung suburban, 2 piraso lang po yung local na sasakyan nila, which is dito nila binili sa Pilipinas. The rest, yung mga ganun karaming 40 plus, galing na po sa abroad yan, Amerika, Dubai, kung saan-saan. So yan po yung lahat ng mga nakagarahe dyan, kanila po yan. At mamaya po ipaliwanag ko sa inyo lahat kung sino po ito at kung ano po yung mga kontrobersyal nito. At uulitin ko lang po, nagbayad po ito ng 10 milyon para lang interviewin ni Julius. At ganun din po si Corina. In-interview din po siya, 10 milyon din po. Yan po ay ayon kay Mayor Vic Soto. Ayan, tuloy. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of the talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Bentley. Yung Bentley. Puta, Trump Itong yan. binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Pinalagyan ng decanter. wine. Yes. Sosyal. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito, ang inside niya naman red and black. Ang interior, ganda rin, yes. Ayan. So, ito, sorry. Yan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung, bakit hindi mo-open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Pag so kasi, parang may projector siya. Oh. Yeah. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya gosh, may look at that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Okay, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag Sosyal, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons, pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun ang nag-attract yun yung sa'yo, gusto- no? Yes.
no? Oo. Yan. Then we have the Maybach. Mercedes. Stay lang po kayo dyan, mamaya-maya po makikita ninyo kung gaano kahampas lupa at patay gutom itong mga ito. Ano? Itong mag-asawang ito. Patay gutom at hampas lupa itong mga ito. Noong kumabit sila dito kay Saldico at dito sa DPWH, ayan, boom! Ayan na, sari-sari ng mga mamahaling sasakyan na galing sa Amerika, imported na sasakyan. Ngayon, kaya pa nila magbayad ng mag-i-interview sa kanila para ipagyabang yung mga sasakyan nila na yan, 10 milyong piso. Mamaya po ay mapapanood ninyo. Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate color niya, ganda oh. Yes. Di ba, ayun? Ano siya, two-tone. Oo. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite. Yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Yeah. Rolls Royce. This is... Yan po ang sasakyan ni Donald Trump. Kulinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ko to Ang liit lang sa loob. Malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. pagkilusan mo. Upuan, no? Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng Rolls Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Tangina, Hermes pa. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano puwa to? sa payong. Ayan. Oh. Pero hindi ko pinagagamit O yung dahil payong na hindi to. pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Yan. So, Ganda ito na. yung payong niya. So tiis ang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung Okay. feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tignan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano neto. Features netong kulinan. Magkano naman yung ganyan? Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, yung dami yung gandang ng kotse, kanina yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito parang part of our Ulol. resume. Kumbaga sa pag They have the capacity to execute the project. Yun na po yung in-execute nilang project na walang bakal, tinambakan lang, tapos hinalamusan lang ng simento. Yun ang in-execute na project nito. Para lang, pero dinidisplay nila yung mga sakyan para lang pagkatiwalaan sila. Yun. Kasi nga, nakakulimbat na sila ng pagkarami-raming mga pera, kaya yan na, nandyan na. Pero hindi lang po ang purpose nun, kundi ang purpose nun talaga magyabang, pero hindi nila akalain na yan ngayon ay magiging trending, yung kayabangan nito mga ito, na alam naman nating lahat na yan ay galing sa DPWH. Ayan po yan. So, ngayon, tama, pwede kang pagkatiwalaan kung marami kang makikita ng mga kliyente na sasakyan. Pero hindi po yun eh. Kasi unang-una mayroong kakiwala niyan kung kapartner mo si Saldico, kapartner mo si Tambaloslos, kapartner mo ang DPWH, swak na sa banga yan.
Ay ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano. Kasi Oh, may hindi abilidad ka mandaya. Hindi siya, parang kasi sabi na pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Yeah, sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Welcome to my... Yan na po. So ngayon, ilang taon lang, dito na nyo makikita yung pakiging patay gutom at hampas lupa na itong ito. Mabuti pa nga ang buhay ng manok. Isang kahig, isang tuka. Ito mga ito, kahig ng kahig, wala pang matuka. Panoorin nyo. vlog. Napaka-inspire ng kwento ng buhay nyo. So, maraming mag-inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. O, simulan muna natin. Siyempre, nagsimula tayo, hindi naman kayo well off when you started. Yes po, opo. Talagang nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Oh! Siya. Kami, lalo na ako. Oh, yan! Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang namin na parang tayo nakarating sa ganitong tagumpay. Oh. Kaya inaalala namin lahat yun, kaya minsan binabalikan namin at tumutulong kami dahil dama po namin talaga ang talagang tunay na buhay ng isang talagang walang-wala. Oh! Kaya minsan parang napakagaang po ng loob namin at saka napakababaw po ng luha namin minsan dahil nung una na babalikan namin yung nakaraan na yung mga humihingi ng tulong sa amin, iniisip na lang namin na ganyan din naman kami dati noon. Oh! Bago kayo nagkakilala ng dalawa, gaano ka simple ang buhay mo noon? Ang status ko po sa buhay noon ay nung college, paaral po ako ng simbahan ng Pasig, yung Immaculate Conception po. Okay. Sa kabaitan po ng mga pari sa simbahan, pinag-aaral nila ako sa college. Katumbas naman po ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po sa kolehiyo, at katumbas naman ng binibigay nila sa akin ay pagiging janitor sa simbahan, pag walang lector, walang commentator, walang mother butler, pag walang usherettes, pag walang Okay na po yon. lahat ng klase na At least narinig nyo kung gaano ka hampas lupa itong mga ito. Parehas lang po ito na hampas lupa. No? At least nalaman nyo na. O, ngayon, janitor sa simbahan. O, tama na yon. At least nakita nyo na. Ngayon, pagkatapos lang nang makilala nila si Saldico, ayan na, biglang boom na. Para lang po sabihin ko sa inyo, ito po yung si Carly at saka si Sara Diskaya yan. Yung pinanood ko sa inyo. Yan po yung Gerald Construction na kung saan po yan po yung kontrobersyal na Gerald Construction ng pandaraya ng mga proyekto na marami dyan ang hindi pa tapos. Okay. Tapos po yung pinakasikat na contractor na yung Timothy Construction. Akwan po niya, tatay ng babae. Ito, tatay ni Sarah. Yung Timothy Construction na controversial po na nandyan po sa Senate hearing na yan po yung mga nag-submit ng mga proyekto na tapos na, yung pala walang nagawa. Tatay po nila yon, yung St. Timothy Construction. Ito pong si Gerald Construction, anak po ito nung Timothy. Yan. Na kabi-kabila rin po ang controversial nito. Okay. Yan po yan. Kaya sa inyo, na mga buwaka ng ina ninyo, na kayo ang nagpapahirap dito sa mga kababayan natin, condolence sa inyong lahat. Mga buwaka ng ina ninyo. Yan po kung bakit nagtataka kayo kung bakit puro condolence na lang either sa mga title ng YouTube ng video ko or either sa thumbnail ng mga videos ko ay puro condolence na lang, kasi para po sa akin
itong mga ganitong klase ay mga patay na. Kaya, huwag po kayo magtataka kung puro condolence ang thumbnail ko at puro condolence ang mga title ng mga videos ko. Yan po yan. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo dahil may nag-comment po dyan na hindi ko raw yata alam ang ibig sabihin ng condolence, na pinaliwanagan pa ang condolence daw ay binabati ko raw yung simpate ng pagkamatay ng isang tao. Tinuruan pa ako ng honghang na akala mo naman kung sinong marunong. Hoy, ikaw, hindi na kita papangalanan dito. Ikaw na nag-comment ka na hindi ko raw alam yung ibig sabihin ng condolence. 3 ang kurso ko. 4 pa nga. Ha? Hindi ko po nga niya sinali yung pagiging pilot ko. Ha? 4 ang kurso ko para malaman mo. Ha? Ganun lang kasimple. Paano kung hindi ko alam ang ibig sabihin ng condolence? Okay, anyway. Hayaan na natin yan. Ito yung mga nagko-correct. Yung iko-correct ka, yan yung mga bobo na tao. Ako pa ang iko-correct mong unggoy ka. Kaya po, yung mga title at saka mga thumbnail ko, mga condolence yan. Kasi para po sa akin, mga patay na ang turing ko sa mga animal na mga taong ito. O, ulitin ko lang po. Ang pagpapayaman, hindi po masama. Lalo na kung yan ay pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, at pinag-isipan mo. Hindi po masama. Kahit lahat yan, bilhin mo lahat. Ano kaya kung ito po yung napakasarap hamunin. Ha? Yung pong tinatanong ni Julius kung magkano yung kanina, yung Bentley ba yun? Or Rolls Royce? Kung hindi po ako nagkakamali ay $250 million. Yun po, kung hindi po ako nagkakamali. So ngayon, since na mayabang na rin lang kayo, ha? Imagine mo nagpa-interview, magbabayad pa ng 10 milyon. Ito yung mga gustong-gusto kong hamunin. Total, lahat naman ng kayamanan ninyo ay galing sa masama. Or hindi man natin masabing galing sa pinagnakawan, kundi galing sa pandaraya. Maliwanag yan. Dahil ikaw na rin mismo nagsabi na hampas lupa ka at patay gutom. So, ngayon, hindi na mabilang ang pira mo. Kaya sinasabi ko doon lang pala sa isang sasakyan lang 250 ano ba sabi ko, million ba o dollars? Mga something ganun. Ang kan po yan. Yan po yung sasakyan ni President Trump. Napakamahal po yan. Pero i-research na lang po. Hindi po ako sigurado. Ano? So ngayon, dito na tayo. Baka naman, gusto mong lumaban ng postahan. Total, sigurado ka naman, sobrang mong yaman di ba? Nandiyan yung mga sasakyan, 40 plus ng sasakyan, plus may building ka pa. Ang hamon ko lang naman ay, ano kaya kung, siyempre, komportable kasi sino ba naman ako na maghahamon ng postahan? Ano kaya kung ilatag mo lahat yung mga kayamanan mong galing sa masama? Dudublihin ko. Ngayon, kung hindi ko mapantayan or hindi ko malamangan yang kayamanan mong galing sa pinagnakawan, natural, talo ako. Diduble. Magtitriple ngayon yung kayamanan mo pagka pinatos mo ako. Pero pagka ikaw naman ang nalabangan ko, aba ay akin lahat yung mga kinulimbat mong mga kayamanan mo na yan. At ipamimigay ko lang naman yan sa mga subscriber ko. Sige nga. Ako, wala akong mga ganyan, ha? Isa rin po akong ampas lupa.
Magsama na kayo, yung mga kayamanan din ni Saldico. Total, nakabili ng aeroplano, nakabili ng helicopter yan. Pero ang liliwanagin ko lang po sa inyo, kung pira po, wala akong pira. Ngayon, yung pamumusta ko, sinasabi ko na po rito lagi, ang pamumusta ko ay kamuting dilaw. Makukompute naman po yan. At tinatanggap po yan sa buong mundo, yung kamuting dilaw na sinasabi ko. Pira, wala akong ganong kalaking pira. Pero kamuting dilaw, kahit papagsamahin kayong dalawa, total mayayabang na rin lang naman kayo, dudublihin ko. Total, bilyonaryo na kayo. Sinabi na nga ni Julius bilyonaryo. Sige. Para may pambigay ako dito sa mga subscriber ko. Makikipaglaban ako ng pustahan, hindi para sa akin, kundi para sa mga subscriber ko at dito sa mga taong pinahirapan ninyo. Dito sa mga taong ginawa niyong miserable ang buhay ng mga ito. Kaya ibabalik ko lang din po yan. Kaya makikipaglaban ako ng pustahan para dito sa mga kababayan kong ginawa niyong para mga hayop dahil sa mga pandarayaan yung mga animal kayo. Sige daw, baka naman. Total, dudublihin ko. Gaano man kalaki ang kayamanan ninyo, lahat iposta nyo. At yung pangtatapat ko sa inyo, kamuting dilaw lang. Makukompute naman po natin yan. Ang isang piraso noon, kung hindi ako nagkakamali, nung kamuting dilaw, dati, nung nag-inquire ako, kasi paminsan-minsan ay mayroon naman tayong mayroon naman tayong contact. Yung kamuting dilaw, 3.6 million na ang isa. Pero ngayon, nag-inquire lang ako nung isang araw lang, 4 million na po yung isang kamuting dilaw. So, kukumpito lang natin. Kung ilang pirasong kamuting dilaw ang isasalpak ko dyan, ipaparada ko, basta dudublihin ko ang mga pagiging, kung ano man kayamanan ninyo. Again, hindi ako naghahamon dito ng pustahan para sa sarili ko. Naghahamon ako rito para sa mga kababayan kong ginawa niyong miserable ang buhay. Kaunting ulan lang, naglalango yan na yung mga kababayan natin dahil sa mga pandaraya ninyo, mga buwaka ng ina nyo. Ikaw lalo na, Saldico, tambaloslos, at ikaw, Diskaya, condolence na lang sa inyo, mga buwaka ng ina nyo.